What is good? Welcome back to Josh on Point, mga pare. So ngayon, pare, pag-uusapan natin kung bakit wag kang titig ng titig, pare. So ready ka na? Hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. So again, pare, before tayo mag-start, alam nyo na yan, perfumes natin, bro, yung matagal nyo nang iniintay, available na ulit sa mga shops natin, TikTok and Shopee, pare, available na lahat. Baka maubusan na naman kayo, bro, so check out nyo na yan, pare. Link nasa description. Dito sa channel ko, pare, balance tayo rito. Di ba? Gumagawa tayo ng mga motivation video, no, para maayos nyo yung buhay nyo. At the same time, syempre, tuturuan natin yung mga tropa natin paano dumiskarte ng babae. Di ba? Para balanse tayo rito. Inaayos natin yung buhay natin, kumukuha tayo ng babae. Di ba? Balance. Di ba? Lalaki tayo eh. Kailangan natin yan eh. Di ba? Kailangan natin matuto paano makipag-deal, no, sa mga bebengay natin. Este yung mga magiging natin, yung mga partners natin. So, sige pare. So tara, tulungan natin to si pare at baka makarelate din yung mga bago nating subscriber dyan. Boss Josh, kumusta? No? Ako nga, sinabi niya yung pangalan niya dito, which is hindi natin sasabihin. No? Medyo matagal-tagal na rin akong nanonood sa'yo. And sobrang dami kong natututunan sa mga videos mo. Paulit-ulit ko po itong pinapanood para mas lalong pumasok sa isip ko ang pagiging red pill. Pare, natatalakay natin dito minsan yung pagiging red pill. Okay? Pero hindi ko masyadong ina-announce yung or binabanggit ngayon masyado yung red pill mismo. Lagi ko nang sinasabi is reality. Okay? Kasi red pill medyo pumapangit yung magiging totoo lang ako pumapangit ngayon ang dating ng red pill dahil sa mga nag-a-adapt. Ayoko mag-associate masyado sa red pill movement. Dahil nga, madalas mga nag-a-adapt nito, nandun sila sa raging red pill. Which is na-cringe para sa akin. Yung sobrang hate, lahat ng bagay, ang daming hate. Which is dapat nga, red pill is reality. Okay? Na dapat nga, hindi ka na magalit kasi alam mo na yun eh. Dahil alam mo na ang realidad, gawin mo yung dapat mong gawin. Basa mo na dapat yan. Less emotions dapat. Pero, it is what it is, pare. Okay, so tuloy natin to. Mag-iiba yung topic natin eh. Maraming salamat, pare. Okay, welcome, bro. Salamat din sa panonood, suporta ninyo. Bali, Boss Josh, patulong po sana ako. Medyo naguguluhan kasi ako. Meron kasi akong nakikitang babae sa workplace ko. Okay? Lagi siyang tumitingin sa akin and lagi rin akong napapatingin sa kanya dahil gusto ko siya. Okay? So pare, isa sa mga choosing signals, okay? Panoorin niyo, may video ko niyan dito sa YouTube, no? Choosing signals. Isa sa mga choosing signals ng babae, no, na gusto ka niya or nagpapahiwatig siya sa iyo na physically, pasok ka sa kanya, no, is kung tingin ng tingin sa iyo yung babae. Okay? Kasi hindi naman katulad natin ng mga babae. Pag gusto natin ng babae, approach natin sila. Diba? Sila, hindi sila ganun eh. No, hindi sila na program para mag-approach. So, ang choosing signals nila is, isa sa mga choosing signals nila is ang pagtingin sa'yo. Pag nahuhuli mo silang tumitingin sa'yo ng ilang beses na pare, that's a sign, no, na hindi man sila, alam mo yun, napupugian sa'yo. Pwedeng ganun, pero pwedeng hindi. Pero one thing is for sure, interested sila sa'yo. Okay, may nakita sila sa'yo kakaiba, kaya kanila tititigan. Pero pag-uusapan natin yan. No? Pag-uusapan natin bakit, kung ano ang downside ng choosing signal na to. Okay? So then one time, nakasabay namin siyang kumain ng mga ka-workmate ko sa kabilang mesa. No? Malaki kasi kantin sa factory namin at lahat ng empleyado doon kumakain. Yung mga ka-workmate ko, nakasama ko sa trabaho mismo ay napapansin rin siya na may itsura kahit simple lang. Yung itsura niya kasi, Boss Josh, parang natural lang, simple at walang makeup pero maganda. Ito pare, malakas ang dating ko sa mga ganito. No, yung mga chicks na kagad kahit walang makeup, no?
Malakas ang dating sa akin yan kaysa yung sa mga makakapal yung makeup, no? Choice naman nila yun. Wala naman nung pakialam doon. Pero para sa akin, mas malakas lang talaga yung dating sa akin ng simple lang. After namin kumain ng mga ka-workmate ko, napansin ko na nagbebenta siya ng pabango. Uy, puta, nagbebenta rin ng pabango. Kakumpetensya ko to, brad, ah. X na to, pre. Hindi, joke lang. So, then, nung tumayo na yung mga ka-workmate ko, nagpahuli ako, bahagya. Okay, so didiskarte si tropa. Ayaw ko kasing makita ako ng mga ka-workmate ko na dumidiskarte sa babae kasi lagi silang panira. Which is, totoo naman, no? May mga ganun tropa eh, yung imbis na tahimik lang, no? Magsisigaw pa, gaganon pa, gaganon. So, panira ng diskarte talaga yun, no? Nakaka-windang sana ng diskarte. Kasi tayo, mga lalaki, pagka didiskarte na tayo sa babae, nakaplano na sa isip yan eh. Diba? Pag gumaganong-ganon sila, medyo nakaka-distract. Well, kasama naman talaga sa tropahan yung mga ganunan, pero the reality is, nakaka-distract talaga yun. No? So, tapos Boss Joe, sinabayan kong tumayo yung babae nung nawala na mga ka-workmate ko. Then, nilapitan ko siya bigla, tapos nagtanong ako tungkol sa pabango na binebenta niya. No? Kaso Boss Joe, saglit ko lang siya nakausap. Sumagot naman siya sa konting tanong ko, kaso para siyang may konting ilang sa akin. Magandang opening yun. No, pag may alam ka na something dun sa babae, tangina may pimples akong laki yung sakit. Pag may alam ka something dun sa babae, nagbi-business siya, or kung ano man, magandang opening yun kasi meron kagad connection. Okay? And the fact na hindi siya enthusiast, no? Doon mo rin malalaman kung gusto or interested sa yung babae. Pag tinanong mo siya about sa interest niya or sa business niya or sa aso niya, kung yun ang opening mo. Dahil gusto ka niya, no? Enthusiast siya, matutuwa yan sa'yo na kinausap ka niya. Kinausap mo siya. No? So, the way na sabihin niya, the way na ikwento mo pare, na parang naiilang siya, siguro medyo shy lang itong babae na to or wala siyang gusto sa'yo. Diba? So, then sinabi ko na lang na kapag may available siyang pabango na panlalaki, kukuha ko. Sumagot naman siya ng oo. Based sa kwento mo pare, I don't see any enthusiast dun sa nagagaling dun sa babae. So, as is lang siya. No? Tapos Boss Josh, kada magkikita kami eye to eye, pakiramdam ko parang may gusto siyang sabihin sa akin. Kaso lagi ko naman kasama yung mga ka-workmate ko. Kaya hanggang doon na lang muna kasi iniingatan ko tamang diskarte. Kumbaga, ayaw kong magpadalos-dalos or magpadala sa emosyon ko. So, ganito pare, no? Pagka nakaka-eye to eye mo na yung babae, lagi kayo nagkakasalubong pare. Okay? Kasi tayo bro, no? Ang mga babae talaga, puro tingin lang yan. Okay? Basta i-assume nyo kagad bro. I-assume nyo kagad ang mga babae, hindi yan didiskarte sa'yo. Puro tingin lang yan. No? Maghihintay lang yan. Tayo talagang mga lalaki, wala tayong choice kundi dumiskarte. Now, kung ayaw mong malaman ng mga tropa mo, lagi kayo nagkakatinginan, no? Lagi kayo nagkakatinginan, tunguan mo na, ngitian mo na pare. Di ba? Parang, uy, ganun lang. Uy, musta? O, pag nagtanong yung mga tropa mo, sino yun? Wala. Ganun lang. Tapos kagad usapan. Huwag mo nang patagalin. Hindi, wala. Ganun lang. No, kasi kailangan mong malaman kasi mag-aaksaya ka ng oras niya pare kung titig ka lang ng titig. Ito yung sinasabi kong downside ng choosing signal na titig. Kung titig ka lang ng titig pero wala kang ginagawa pare, ang downside yan is magiging creepy na. Nagiging weirdo na pare pag hanggang titig ka lang. Ilang beses nang nagkakatitigan pare, it's time to, ang next step nun is to smile, to acknowledge yung tingin niya. Parang, uy, ganun. Diba parang, tungo lang, tas ngiti. Uy, oh, musta? Ganun. Pag hindi siya ngumingiti, zero attraction yun pare pag hindi siya ngumingiti. So again, alam mo na. Dahil sa simpleng tungungiti lang, hindi na masasayang oras mo. Diba? So, again, iwasan nyo yung puro titig. Alam na, pag nalaman nyo, choosing signal ito, Boss Diyos titig siya ng titig. Titig ka rin ng titig, di ba?
Ano mangyayari? Noon, you have to follow up, pare. You have to follow up. Titig ng titig, kunyari, sa club. Nagkakatitigan kayo ng babae. Next step, para makasiguro ka na sa'yo nakatingin yung babae, is to smile. Ganun. Oh, pagka ngumiti siya, gumanon, oh, lapit na. Yun na yun, pare. Minsan naman, Boss Josh, nagkakasabay kami kumuha ng tubig sa water dispenser nung paglapit ko, Boss Josh, agad naman siyang umalis. Kakausapin ko sana ulit, kaso bigla namang nawala. Okay? So, tapos Boss Josh, kadalasan sa kantin bago siya umalis after kumain, lagi siya tumitingin kung saan ako nakaupo habang kumakain. Madaming beses ko na na-notice to, boss, siguro mga 8 times. So, pare, ito na yung tinatawag natin na weirdo na ang dating. No? The fact na alam, sa tingin mo, hinahanap ka, ibig sabihin, tingin ka rin ng tingin, pare. No? Tingin ka ng tingin din, naramdaman yung nakatingin ka, nagkakatinginan kayo, pare. Ito ang naibabasa ko dito kasi pwedeng na-weirdoan o nakukulangan sa diskarte mo eh. 'Di ba? Hindi ko makita dito, wala akong makita dito sa chat mo na interested sa yung babae. At hindi ko rin maklaro kung hindi kanya gusto. Bakit? Kasi wala kang moves na ginagawa. So naguguluhan ka rin, naguguluhan din yung babae. Titig ka lang ng titig. Okay, pare? So mamaya tingnan natin kung anong pwede mong gawin, no? Tapusin mo natin yung story mo kung anong pwede mong mabago rito. So may mga plano na sana ako sa next week kapag sakaling nagkita kami ulit. Kaso Boss Josh, ayaw ko na kasing mag-fail sa babaeng to. Well, pare, wala kasing lahat ng babaeng lalapitan natin, walang kasiguraduhan yun. Okay, tatandaan nyo yan. Walang 100% doon. Ang iniiwasan lang natin lagi, pare, is masayang yung oras natin. Yun ang lagi ninyo ayoko masayang yung oras ko sa umaasa sa babae na to. Diba? Titig lang ako ng titig. Naiinlabaw ka titig. Wala akong ginagawa. Nasasayang oras ko. Kailangan may gawin ako. Ganun lagi, Brad. Kaso, Boss Josh, ayaw ko kasing ma-fail sa babae to. Feeling ko kasi wife material siya at ayaw kong sayangin ang tamang approach para maka-close ko siya. Again, diba? Nag-a-assume agad tayo, bro. We're imbis na step by step lang muna, no? Ito muna tayo, makausap muna natin siya. Kaya tayo nag-feel is, nagpo-form kagad tayo, nag-imagine kagad tayo ng kung ano-ano. Diba? Wife material kagad. Hindi mo pa nga nakakausap, Brad. So ito, maraming makaka-relate dito kasi marami kayong ganito. No? Then, ang first step muna in meeting a stranger na babae is to talk. Paano ko ba makakausap to muna? Yun muna, pare. Okay? Yung wifey material, Brad, feeling mo kasi, sabi mo rito feeling mo kasi wifey material. Wala. Hindi mo pa nga nakakausap, Brad. You're forming kagad sa babae. Nilalagay mo agad sa pedestal yung babae, Brad. Which is recipe for disaster kagad to, pare. Ang sabi mo nga dito, ayaw mo magpadala sa emosyon mo. Pero, di ba? Ina-assume mo agad na wifey material. So, hindi Nagpapadala ka pa rin sa emosyon mo, bro. So, Boss Josh, ano ba yung mga dapat at hindi ko dapat gawin sa pag-approach sa kanya? Sa'yo ko lang sinabi to, Boss Josh. Hindi ako komportable sabihin mga ganitong bagay kahit na sino. Introvert kasi ako, Boss Josh. I hope manotice mo to. Salamat ng marami. Ano ba ang kailangang gawin ni tropa? No? Kasi as per the story, no, parang wala ako nakikitang attraction, no? Wala akong nakikitang attraction sa babae. Hindi ko rin sigurado kung hindi siya gusto. So, hindi klaro yung babae. Okay? So, ang next step mo, pare, is klaruhin, no? Pero hindi mo tatanungin kung ano ba nararamdaman mo. Hindi ganun. Okay? Kaklaruhin mo by bad boy method, which is yung flirt, date, seduce. Okay? So, anong gagawin mo nga? Anong gagawin mo? Next time na makasabay mo siya, ito ang gagawin mo. Huwag ka na maghanap ng chance. Kunin mo na yung chance. Pag nakita mo na papunta siya sa tubig, puntahan mo na rin. Kuha ka na rin ng tubig. No? Na wala ng chance para bilisan niya. Kasi pag binilisan niya ulit, kahit magkasunod lang yung kumuha ng tubig,
alam mo na, iniiwasan ka na niyan. So, pag magkasabay kayong kumuha ng tubig, tanungin mo na pare. Okay? Ganito, kung hindi mo pa nakukuha yung pangalan, baka parang hindi mo pa ata nakukuha yung pangalan eh. No? So, kunyari, nakalimutan mo. No? Kunyari, nakalimutan mo lang just to have a conversation lang, no? Or to be playful. I mean, uy, kumusta? Busy ba? Sorry, hindi, nakalimutan ko yung pangalan mo, no? Makakalimutin kasi. Ano pangalan mo nga ulit? Sabihin niya, Kimberly or Candy. Oh, Candy. Ah, nice. So, meron na ba kayong, meron ka na bang panglalaking pabango? Ganon? Meron ka na bang panlalaking pabango? Pag sinabi, i-ride mo lang yung conversation, pare. I-ride mo lang. Kung oo, hindi, ignore mo lang yun kasi excuse lang yun eh. No? Yung pabango excuse lang, hindi naman talaga ipakain natin. So, next step mo na is lunch, pare. Okay? Lunch is walang mali siya eh. Sabi mo, uy, wala akong kasabay mag-lunch mamay. Pwede ka bang makasabay? Pag sinabi, bakit naman? Wala lang, kwentuhan lang tayo, ganyan. May mga alam din ako sa perfume eh. Mayroon akong, di ba? May mga alam din kasi ako sa perfume. Baka, alam mo na, kukuha ako ng idea sa'yo. May mga itatanong ako sa'yo about sa perfume. Oh, di ba? Tapos, ang gawin mong topic yung pabango ko. Di ba? Kasi yung idol ko may binibentang ano ba sa tingin mo? Yung mga ganun, di ba? Walang kwentang conversation niya para lang malaman mo lang pag pumayag yung babae nung sumama sa'yo mag-lunch, may idea ka na. Okay? Kung nagusto ka niyan. Pag hindi, it is what it is. Di ba? You have to move on, pare. Or pag sinabi niya, may kasabay ako eh. No? Okay lang, sabay ako. Basta basahin mo yung galaw, pare. Pagdating sa babae, pare, huwag kayong magbumase sa sinasabi. Bumase kayo sa ginagalaw. Okay? Yun ang next step mo, makasabay muna mag-lunch. Para malaman mo kung gusto ka ng babae. Kasi ang babaeng gusto kayo, pare, at hindi kayo mag-aaksaya ng oras, sasama yan sa'yo. Sasama yan sa'yo, pare. Lalong-lalo na sa mga bagay na walang mali siya. Diba? Kasi hindi naman escalated quickly. Hindi naman natin, niyaya akong mag-date. Labas tayo mamaya. Hindi naman eh. Lunch pa lang. Iyan yung pinaka-safe na diskarte pagkatrabaho mo yung babae para malaman mo kung gusto ka. Sabay lang mag-lunch. Yung mga titig-titig na yan, huwag nyo masyadong patagalin yan. Yun na yung mali mong ginawa, brad eh. Puro ka tigil. Ngayon, mas lalo kang mahihirapan ngayon. Diba? Kasi kung una pa lang, sa titig nyo pa lang, nginitian mo na, umiti sa'yo, okay. Diba? Lapitan mo na kaagad. Tanong mo na yung pangalan. Diba? Sayang. Okay, sayang. Again, ang titig, brad, hindi yan pinapatagal for 2-3 months, weeks. Pag nagkatitigan kayo, on that moment kagad dapat ang ngiti, ang diskarte doon, pare. Pag pinatagal nyo yun, mahihirapan kayo lalo. Okay, pare? So, sana may natutunan kayo, no? Leave a comment down below kung ano masasabi niyo sa video na to. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Once again, this is Josh on Point. See you next time. Boom! Sa iba, bro. No? Available lahat to. Yung perfume natin, lahat ng fragrance natin, bro. Shopee. GFA